ko siya, yun ang tunay na pagmamahal. So dakila po talaga ang pagmamahal ng isang ina. Hindi niya natitignan kung bakla yung anak niya, kung tumboy ang anak niya o special child ang anak niya. Ang malaga, iaalay niya sa kanyang anak ang tunay na pagmamahal. Mahal. Pero bakit hindi natin maibalik yung pagmamahal na yon sa ating mga magulang? Di po ba? Minsan merong mga bata, sumasakit ang loob nila sa kanilang mga magulang. Why? Because their parents could not feel their expectation. Meron silang palaging hinahanap, meron palaging nirereklamo mga bata, pagkukulang ng mga magulang, lalong-lalo ng mga ina. Hindi nagiging totoo ang iyong pagmamahal pag meron kang dahilan na magmahal. Be careful when you say, I love because. Be careful when you say, I love if. Ang sabihin mo, I love even if. Kahit na. Dahil ang utos ni Jesus sa atin, ang magmahal. And this is the most wonderful. So the most powerful word in the word is to love. So ang pagmamahal po ang makapangyarihan po sa buong mundo. Kaya magmahal po tayo sa ating kapwa, magmahal po tayo sa ating Panginoon. Command, galing sa Diyos. Pag sinabing utos, madalas nabibigatan tayo, di po ba? But the command to love is the most beautiful command. So ang magmahal, ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Kaya nga, nahati yun sa dalawa, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Beautiful command. Why? Because to love is the most pleasurable thing to do here on earth. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang pinakamasayang pwede mong gawin habang buhay ka ay yung magmahal ka. Amen? Kaya nga tingnan niyo po, pag ang isang tao, isang babae, in love sa isang lalaki, may makeup yan, nagli-lipstick, nag-aayos, kahit na ilang oras, hindi mabigat sa kanya. Pag mahal na mahal mo yung ginagawa mo, nagluluto ka man, naglilinis ka sa bahay, di ba? Hindi ka So, kapag mahal natin yung ginagawa natin, gumagawa tayo ng paraan, hindi tayo nagrereklamo, inaalay natin sa Diyos at sa ating kapwa yung paggawa natin. Reklamo. Pero alam na alam mo, kulang sa pagmamahal. Bakit? Pag nagtatrabaho, naririnig mo, bumabagsak ang mga gamit. Pag naghuhugas ng pinggan, naririnig mo, umakalaksing, bumabagsak ang gamit. Magiging masaya, magiging maganda ang buhay natin kung nagmamahal. Kaya magandang tanungin ngayon, ano ba yung mga dahilan mo? Bakit nagmamahal ka? Alisin mo yan. Yan yung nakakabigat sa buhay mo. Yan yung nakakasira ng iyong pagmamahal. Just love and feel the beauty out of it. Feel the joy and the peace out of loving. And let us start loving those who are close to us. Your husband, your kids, most especially your parents. Dahil alam natin ang buhay maiksi, life is short. Kaya mamuhay po tayo ng may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, lalo na po sa mga magulang natin na sa ngayon ay may katandaan na. Sana po magbigay tayo sa Kanya ng pagmamalasakit, pag-aaruga, pagkakalinga at intindihin po natin sila. See, life is short. Amen? Pero mas maiksi ang buhay ng ating mga magulang. Kakaunti lang yung oras na makakasama mo sila. Susulitin po natin yung oras na kasama natin ng ating mga magulang. So wag po nating bibigyan sila ng sama ng loob, yung magagalit sila sa atin. Lawakan po natin ang pag-unawa po sa kanila. Bakit uubusin mo pa sa sakit ng loob, sa galit, sa away? Let us spend this short time together loving without reason. Kung buhay pa yung iyong magulang, sana yakapin mo naman, halikan mo naman. Kung wala na siya, pagdasal mo siya. Kung wala po ang ating mga magulang, ipagdasal mo pa. Kung buhay pa po, yakapin mo, halikan mo po, pakita mo po sa ating mga magulang yung ating pagmamahal. Tandaan mo, wala ka dyan kung wala ang iyong ina. Amen? Kaya nga po, sa pagmamahal ng ating ina sa atin, na walang dahilan, na walang hinihingi na sukli, purihin natin sila at pasalamatan.
So napakaganda po ng humili po ni Father Joel. Sana po magkaroon po tayo ng pagrespeto, pagkalinga, pagmalasakit sa ating mga magulang, lalo na sa ating ina. So salamat po. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Diyos mabalos po sa Indoy Gabos. Amen. Salamat po.